ka dyan. Talaga. Ipapasa ng Gcash. Wala. Hindi po yung ano na. Yung... Ay, teka lang na. Hoy! Hindi. Sino yung pinapasama ng Gcash? Hindi ko pinasa ng Gcash. Check ko yung... Naku. May venue na daw. Yung ano nyo. Yung alin? Dubai show. Confirmed venue. Ang bilis Talagang- mag-swipe, ang bilis mag-swipe. Talagang ginamit mo pa yung show sa Dubai namin ni Diyosa na October 2 and 3. Kakabo talaga mo Oh, kayo sa October 2, ayan ang ano, sa Abu Dhabi ang venue. Yes. October 3 naman sa Dubai, ayan naman ang venue. Oh. Yes. Ayan ang QR code para sa Yeah. ticket selling. Sa mga sponsorship, confirm na sa akin. Yeah. Ito, Tito Audio, may ano na sila, may mismong venue na. may Kasi dami na poster nagtatanong yung na. Oh, yan na mismo nga yung daw. bed. Ayun na nga, andyan na yung venue. Baka hindi pa natin maibigkas ng tama. Oo. Basta Laugh Treat po Yes. October 2 and 3. Oh, Yan, yan. sa Ano po UAE. talaga? Pero yung ano, pinasa Josa, nagpasa Yung ba? nagpasabal ng Gcash di sa sa pinsan. Teka. Sorry, no. Mas pipiliin ko si Tito Audio. Yan ang sinasabi. Oo naman. Hello mga kabi! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Ito Loy? naman po si Joseph Poco. Wala ko si Tama ngayon. Wala sa ho. At ito naman po si Papa Osin Audrey Diaz. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin dali. Ba't may parang si Joseph tulog sa tulog? Bakit? Bakit yung eyeshadow nasa ilalim ng mata, hindi sa ibaba? Sa baba? Hindi talagang ano siya, wala siyang tulog. Bakit? Eh, sino ba nagmaneho for 2 days ng kanyang snow? Uy, grabe ka naman. Hindi naman. Si Puto Bongbong. Yes. Oo, hindi ba dapat si Puto Bongbong yung walang tulog? Ba't siya yung Kaya walang naman. tulog? Eh, baka Eh, paano- sa Ayun. pagka-drive. Ayun. Kaya kahit antok na ako. Ayan. Ano, okay ka lang Oo, ba? alam mo, Ayun. pero gising na gising tayo sa mga isyong pinag-uusapan ngayon. Yes! Ano ba una nating topic? Ano na Starts nga with ba? Letter B. Yan. Ano na? Anong B? Bea. Ayan. Binele? Hindi ma. Hindi. Bea Bunda? Hindi. Sino? Oo nga. Okay, syempre pag-uusapan na natin dito dahil pinag-uusapan nga ng sa showbiz yung pagre-resign ni Tita Shirley Kwan Yes. bilang talent manager ni Bea Alonso. So, nagsalita na nga na si Miss Shirley Kwan. Bakit natin ba siyang pipi? Uy, ang luma na ng ano, joke. Ay, luma ba yun? Paano? Ang luma na ng joke na yan. Tama na yan. Dati Sabi ba naman siyang... na replay. Hindi, ano ka ba naman? Nag-live Nagsalita siya, na. oo. Kasi nga, kumbaga, binasag ang katahimikan. Yes. Ano nga yung pinag-usapan niya? Ay, medyo Ang marami-rami. haba kasi nagpa-interview Oo. siya bilang kasagutan sa lahat ng mga issue na dahilan ng kanyang pag-resign. Yes. Una, ang nag-trigger talaga na para mag-resign na siya, tawagan na si Bea dahil parang init na siya. Nasabihin kay Bea na I am resigning. Nung siya ay dinis-invite sa isang event na siya yung unang nakakilala sa client or siya ang nagsara sa client. Siya yung nagtrabaho daw from scratch. Oo, medyo nabastusan daw siya doon. Yes. So, dinis-invite, iba yung uninvited sa disinvited. Yes. Yung disinvited ay in-invite pero sa huli ay kinancel at hindi Binawi. pinapunta. Oh. Ayun. So, medyo nabastusan doon si Miss SK. So, ayun, nag-resign siya. Ayos naman daw yung ano nila, paghiwalay nila ni Bea. Correct. Diba? Sinabi nga daw ni Bea na friends pa rin tayo Sabi niya, Oo. oo naman. At meron pa nga daw siyang parang parting gift, di ba? Na meron pa isa pa siyang brand na i-close for Bea. Kaugnay nito parang feeling ni SK o ni Shirley Kwan. Siya yung pinagbibintangan kung bakit naudlot yung unang kasalsana sa Madrid, Spain Yes. ni Bea at ni Vincent Co. Nilinaw niya Nilinaw niya diba? na wala siyang kinalaman doon. Sa preparations pa lang daw, wala siyang alam. Di ba? Ah. Tapos yung tungkol sa prenup, wala rin siyang alam dahil aalis na siya papuntang Amerika. Yeah. At sinabi lang niya dun sa lawyer, basta within the bounds of the law. Di ba? Ah. Tapos wala rin daw siyang alam tungkol dun sa
dahilan kung ba't sila naghiwalay. Kasi nga, napag-utusan lang daw siya na i-send yung text message ng cancellation ng kasal dun sa mga bisita. Na siya yung parang nagsabi, pero kay Bea galing yung message ng cancellation. So, May resibo daw siya. oo, Yes. oo. Binasa niya. Binasa niya. Unang-una, mahirap magkomento sa isyong ito dahil wala naman tayo doon. Yes. Kumbaga nakikinig lang tayo sa magkabilang panig. Although panig pa lang ni Miss Shirley Kwan, yung naririnig natin. Mm. 'Di ba? Yung kay Bea ay syempre tandang pananong pa kung magsasalita ba si Bea. Kasi ipinakiusap ni Bea na sana ay friends pa rin tayo, sana wag ka nang magsalita. Yes. Nanggaling sa kanya na wala akong alam dyan sa kasal na nangyari. Yes. What I know is what everybody knows. Yes. Yun. Ayun na nga, syempre napiko na si SK dahil bakit ako yung tinuturo ninyo? Kung bakit naudlot yung unang kasal? Kung bakit hindi na sinabi sa akin yung pangalawa? Kung bakit nangyayari ito kay Bea? Pero yun nga, after nung kanyang resignation, Oh. bigla naman daw may nakarating sa kanya na nagsabi yung isang talent manager na kaibigan niya na may nagsabi daw dun sa talent manager kung pwede bang awayin si Miss Shirley Kwan. Sino kaya yun? Pwede awayin si Shirley Kwan for Bea? Ay, Wala parang- namang sinabi, Walang di ba? sinabi, yung Okay. parang sinabi lang na pwede bang awayin si Shirley Kwan. Kaya, nagtataka daw si Miss Shirley Kaya Kwan. feeling Bakit? niya parang merong gumagawa ng demolition job sa kanya. Oo, parang may gustong ipatrabaho siya. Oo, Parang gano'n. ang mahirap ito, no? Kasi ano yun kumbaga kwento ni SK yun. Generally speaking, ika nga, kung sino yung nagkwento siya, bida. Oh. Yan. Saka hindi rin naman daw niya alam kung sino yun, di ba? At ang sinasabi lang niya, gusto lang niyang magsalita ngayon para mailahad niya yung truth niya. Truth niya. Diba? Tapos last niya na kasi yung magsasalita siya. Oo. Pero Tito OG, ang tanong ng mga netizen, Oh. bakit daw siya nagsalita? Wala naman daw may alam sa issue. Hindi nga daw nila alam. Yung ipinuputok ng butchi ni Madam Shirley Kwan. Ngayon na lang nila nalaman na may issue dahil nagsalita siya. Sana daw nanahimik muna. May pruweba ka ba dyan, Diyosa? Oo, Tito OG, ayun o, ang dami-daming mga comment. Anyway, iba-iba naman ang opinion ng mga tao. Kasi nga, sa totoo lang, ang wala naman talaga nakakaalam nito until nagsalita nga si SK. Lalo na kung wala tayong maririnig naman sa panig ni Bea. Sa tingin mo ba na yung magsasalita si Ben? Sasagot kaya siya dun sa interview na pinag-unlakan ni SK? I don't think so na sasagot si Bea. Kasi syempre, alam, asawa na siya. Mrs. na siya ni Vincent Ko. Ng isang kilala namang bilyonaryo. Di ba? So, parang, kumaga, sa akin, no, makikibagay ka dun Dapat, magnanimous. You are bigger than that. Yeah. And you are better than that. Di ba? Lagi nilang inaano yan. Parang si Nanette Medved. Oh. Di ba? Give up niya yung kanyang showbiz career. Dahil isa na siyang Nanette Medved po. Yes. Tapos siya pa yung parang CEO, COO ng Century. Yes. Oo, di Tapos ba? may foundation pa siya, yung Hope. Hope in a Bottle. Yes, diba? oo. Ganun. So, feeling ko, doon na yung tahak ni Bea. Pero Tito OG, sa interview, parang sinabi din ni Ma'am Shirley Kwan na hindi naman daw talaga sumasagot si Bea sa mga ganyang issue. Hindi, kasi nga ang hinihiling nga ni Shirley Kwan, sana idepensa mo rin naman ako. I-defend mo rin naman ako. Parang yun ang Parang, pinatampungan niya. parang hindi nga nangyari yun. Siyempre may mga ganong tao naman na, lalo na sa mga artista, hindi lahat ng mga artista aasahan mo ng depensa. Ha? Hindi lahat. Yung kanilang pananahimik ay one way of defense. Kahit naman ako sa mga artista, hindi mo sa kanila aasahan yan na i-depensa nila o i-defend nila yung manager nila o ako mismo. Hindi. Kailangan ko i-depensa yung sarili ko. Kahit wag manahimik na kayo, ako na lang. Parang gano'n, di ba? Tito OG, parang nasasad ako for Bea. O di, punta mo si Bea. Ayan. Kasi Hindi, at sasabi least, ka eh. hindi nalulungkot ako dahil, eto nga
pagkatapos na ng kasal, may issue na naman agad. Parang hindi na natapos yung issue sa kanya. O ganun talaga. Lalo na pag sikat ka, hindi ba? Yeah. And ano masasabi mo dun sa isang part ng statement niya na medyo na-highlight ng ilang mga netizens? Na viral, no? Oo, na sinabi niya na I have bigger stars who are busier than her. Again, truth yun ni SK. Hindi natin i-invalidate yun. Pero kung sa akin mangyari yun, hindi ko sasabihin yun. Hindi ko yun sasabihin sa talent. Kasi ibig sabihin pala sa akin na kung sasabihin ko yun, ibig sabihin kahit hindi pa tayo nag-aaway, yun ang laman ng utak ko. Mas marami akong malalaking artista kaysa sa'yo, ha? Oo. Ako kasi hindi ko pakakawalan yung ganung salita. And hindi ko yun ginawa. Naghiwalay kami ni Vice kanina. Naghiwalay kami ni Liza Soberano. Naghiwalay kami ni Aiko. Hindi ko sinabi yun. Okay lang, marami naman kong ibang artista dyan. Mas promising naman kesa sa iyo. Una-una, hindi ko sasabihin yun. Ito, ako ba yung tinutukoy ng bigger star? Sana ikaw na lang binitaw mo. Kaya Kaya, naman pala hindi mo mabitaw-bitawan yung salitang yun. Kasi wala. parang hindi ko alam ano ba to? Parang may patama ba sa akin? Natulog ka nga, kulang ka sa tulog. Hindi ko sasabihin yun kasi pagtataray na yun. Parang binabawian ko o makakurot man lang ako sa talent na umalis sa akin, yun ang sasabihin ko. Hindi ko sasabihin. Or baka naman din na nabanggit niya yun kasi nga dun sa mga nagsasabi or tinawag niya cash cow daw niya si Bea. Diba? Kasi may mga nagsasabi na kaya niya kinukontra yung kasal kasi mawawalan siya ng kumbaga parang palabigasan. Sinabi naman ni Shirley, hindi ko naman ikinayaman si Bea at hindi ko rin siya ikakahirap. Yun In English yun, ha? Anyway, mahirap makisawsaw dito kasi baka magbati yung dalawa. Tayo maiwan sa gitna ng lapat. Tama. Kasi Hindi ko meron naman tayong sinabi sinabihan. din ni Miss Shirley yun in defense dun sa mga nang babash sa kanya na sinasabing cash cow niya si Bea. Pero ako kasi, sakala ko magsasalita, kapag yung mismong talent o yung mismong artist ang nagsalita against me, hindi ako makikinig lang sa mga netizen na wala namang kinalaman sa relasyon namin ng artista. Kasi di ba, minsan pinoprovoke ka ng mga netizen Para magsalita. para magsalita. Kaya nga doon din galing yung sinabi ni Josa kanina na hindi naman namin malalaman yan kung hindi mo sinabi. Wala namang may alam. Kaya nga nahusgahan tuloy si SK dyan. Kaya ako naman, sumagot lang ako dati kay Liza dahil may sinabi si Liza na gusto ko lang i-correct. Yan lang naman yun, di ba? Si Vice, hindi ko naman naringgan. Di ba? Sa paghiwalay namin ni Vice, hindi pa nga kami nagkibuan, naging civil lang kami. Hanggang sa lumamig na kami pareho at nagkakibuan na kami. Sana kahit wala na yung relationship as manager and talent, yung i-save na lang ang friendship. Dahil ako yun ang lagi kong katwiran eh. Yes. Maghiwalay tayo bilang manager talent, pero i-save natin yung friendship. Tama. Diba? And that's what I told Aiko Melendez. Save natin yung friendship. Anyway, para kay Bey at kay SK, sana magkaayos pa rin sila. Ayan na naman yung magic. Tama. Yan na naman magkaayos. Hayaan mo na. Katulad nito. O, diba? Sa nakaraang All-Star Games versus GMM-TV. Oo. Diba? Syempre, nanood tayo. Ay, ang gagwapo ng mga taga-GMM TV. Diba, no? Grabe. Oo, pero syempre gwapo yung mga taga-Star Oo, Magic. yung sinasabi ko nga, mas mainit yung pagtanggap sa mga bisita. Yeah. Dahil ganun naman talaga tumanggap ng mga bisitang dayuhan ang mga Pilipino. Tama. Gusto nila iparamdam na pag uwi nila sa Thailand, may baon-baon sila, mas malakas kaming tinilian kaysa sa mga ano. Hindi nila alam ganun talaga ka-hospitable Tama. ang mga Pilipino. Yes. Oo. Kahit na ano, di ba, Nay? Pag ano ba may mga nagko-concert dito ng mga foreigner, Correct. minsan ultimo mga artista natin nakikitili din doon sa ano, di ba? Sa mga nagpa-perform. Correct. So parang ngayon, na-witness natin nung nandun tayo, ang dami talaga ding mga fans ng ano GMM-TV, di ba? Halos lagpas kalahati nung stadium, nung MOA Arena, Oo. mga fans nila, di ba? Oo. Pero may mga fans din naman yung mga
Pilipino. At tayo nga, hinahangaan natin yung kagwapuan nila. Pero alam natin na love natin yung sariling atin din, di ba? Correct. Oo. Pero tanggap din yan ng mga players natin. Sila, yung pangkat ni Gerald Anderson. Yes. Ganun talaga ang mga Pilipino pag tumanggap ng bisita. Ang bunot ngayon ay si Fiang. Ay, oo. Again? Oo, kasi nga dahil nga dun sa pinagsalita sila doon sa mic at eto nga ang sinabi ni Fiang. Mati muna Okay kayo. lang, okay lang. Ayoko sa ibang bansa nag-cheer yung mga yan. Eh, kailangan natin bumati. Kailangan. What's up, power? Ayan, ano masasabi niya dyan? Siguro nawala lang siya sa sarili. Baka ano lang, dala ng hype. At hindi. Ganyan talaga si Fiang Doma. Ganyan yung kanyang way of expressing ng ano niya, ng kanyang Feeling. witty side. Oo. Tingin niyo ba pabiro yun? Pabiro daw kasi yung mga fans sa likod niya, nagkakansyawa na sila doon. Bago siya umakyat doon bago siya tinawag ng mga host, yung hatakin sila on cam, nandun sila ni JM. Kabiruan na sila doon sa kanilang seats. Kaya lang, syempre, yung isang fan, yan ang paliwanag. Yun ang paliwanag, yes. Na naintindihan niya si Fiang Yeah. kung bakit mas malakas ang pili ng mga nasa likod para sa mga Thai players kumpara kina Gerald, di ba? Pero syempre, sabi nga ni Fiang, dapat mas malakas ang tili sa mga Pinoy kaysa sa dayuhan. Parang feeling ko na marami lang na-offend, lalo na yung mga netizens na nababasa ngayon at naririnig yung balita na binanggit niya yung word na parang ang kakapal ng mukha niyo. Oo. Yun Parang nga, yun yung- nadinig na dinig. Oo. Kahit hindi na nakamay. Siguro lesson learned yan for Fiang na next time, iingat na siya. Kung grupo nyo lang yun, na nagsasabihan ng ganyan, kahit murahan pa kayo, okay lang. Yun nga parang 'di ba, yung marinig mo yun sa kabarkada mo, katropa mo, na sabihan, "Hoy, ang kakapal ng mukha." Alam niyo yung biro kasi nga close kayo. Pero kung hindi ka naman ka-close ng mga pinagsasabihan mo, baka nga talaga ma-offend. Kasi nga kung makakarating pa yan sa mga Thai fans, yung sinabi na yun Baka ni Fiang, baka doon naman siya sa Thailand tira-tirahin. I-bash naman siya sa Thai language. Di ba? Kasi dudukutin din yan. Pero alam mo, sa totoo lang, ang dami talaga. Kasi nasa likod nga namin, nagaloka. Oh my God. Pero alam mo, intindi ko sila dahil ang katwiran nila, nagbayad kami. So, walang pwedeng umawat sa amin kung kanino kami titili. At saka Naya, ano yan ang tawag dito? Game. Yes. May pula, may puti, 'di ba? For that matter, may pula, may asul. Correct. Meron kang manok, meron kang team na talaga na titilian mo. Nagkataon lang na magkaibang lahi yan this time, 'di ba? Pero game pa rin yan. Yes. Meron kang pinapaboran, 'di ba? Nagkataon lang na ang daming fans talaga nung Thai na mga players. Kaya hindi naman yun pagiging less of a Filipino kung tumitili ka para sa kanila, kung sila yung minamanok mo, kinakampihan mo dito sa laro na ito, di ba? At hindi mo sila araw-araw nakikita, yung mga Thai actors. Kaya parang once in a blue moon lang pumunta dito. Kaya Correct. support talaga yung At saka mga ang fans. gwapo naman talaga. Meron naman talaga. Oo. Mga gwapo rin naman yung team ni Gerald Ay, Anderson. oo. Kaya lang lagi nga natin silang nakikita. Yeah. Kaya hindi rin tayo tumili nun, di ba? Puro lang kami nanonood at talagang hinayaan na lang namin nasa likod ng TV. Actually, naaliw nga tayo dun sa mga Oo. fans na mas malakas yung tili dun sa Thai. Kasi nga, di ba parang kahit pa paano, ganyan kami ka-hospitable, di ba? Yes. At saka, at the back of our mind, naiintindihan niya ng mga Star Magic Star Magic, fans, di ba? correct. Kasi nga, kahit sila, ang tingin nila sa mga kalaban nila, bisita, di ba? Correct. Oo. Oo. Parang si Loisa Andalio din, di ba? Isa rin na nabubunot ngayon. Bakit? Dahil merong picture na nakadila siyang dinadilaan siya sa fans. Sa fans ng BL. Ayun nga, nakausap natin ang ating kaibigan si Arby Chanco, O kasama ni na Loisa. co-manager ni Tony Yes. Alonte. Meron din kabiruan si Loisa doon sa likod niya na Thai fan na kaasaran niya, kumbaga parang kakulitan niya na, ikaw
sa Thailand, ako Pilipinas, di ba? Parang gano'n, pag nakashoot ang Star Magic, nakashoot parang gano'n. Oo, Eh, gano'n. nakuhaan. Nabash na tuloy ngayon si Loisa, na parang sinasabi na ino-okray yung mga Thai fans, di ba? Which is hindi naman. May dagdag ko lang dyan dahil nga siguro kaya maingay yung laban na yun dahil even sa mga beauty pageant, talagang magkaaway ang Thai at saka Pilipinas. Pero nababasa ko dito kay Piang, hindi kaya Tito Oji sarcasm joke yun. Yung kanyang pag-ganong Sarcasm joke. Ano, scar? Sarcasm. Yung mga, yung uso ngayon. Sarcastic. Ay, sorry pala, Yan. Welcome back, Diyos sa Poco. Pwede masarkasa. Pero gamitin mo ng tama. Yeah. Sarcastic. Yung Oo, di ba, hindi ka po uso yung sarcastic na joke na minsan di pa adapt ng iba na ganun yung joke na ibinibitaw ng iba tulad ni Tia. Pili ko yun yung way niya lang na pabiro. Baka nga lang din, mali lang yung choice of words. There you go. Diba? Sa national TV kasi Oo. Tsaka medyo repulsive kasi sa tenga yung salitang ang kakapal ng mukha. Oo, Pag, medyo masakit sa ano. yun. pag binabato ng hindi mo kakilala or hindi mo ka-close, di ba? Kasi parang ang dating, you mean it, di ba? Na degrading, di ba? Oo. Na alam mo, isa pang pinag-usapan, yung mga balyahan. Oo. Sa larong basketball talaga, ay alam to ng mga players na kapag ikaw ay tinungtong mo na ang dalawang mong paa sa loob ng court, eh handa kang mabalya at handa kang mambalya. Ito naman, parang, syempre, sa init ng pagtanggap ng mga Pilipino, si Gerald Anderson ay nabunot. Nabunot din. Dahil nambabalya daw si Gerald. Nung nabalya ni Gerald, ayan umano sa floor, parang hawak-hawak yung ilong. Tapos sa likod natin, may sabi, huwag niyo sasaktan yan, bagong gawa ilong niya. Oo, sa likod na. Sabi? Oo, nakakaloka. Bakit hindi lumalaban? Hindi kasi nga, sa Thai kasi, usong-uso yung pagpagawa ng ilong, enhancement. O, normal na yun sa kanila. Kaya siguro yung isang fan doon sa likod, huwag yung gagalawin yung ilong niyan, bagong gawa yan. Yun yung biro niya. Pero parang she mean it. Oo? Oo, talagang sabi Ingatan talaga niyo. ba? Oo, bagong gawa ilong yan. Ibig sabihin, updated siya sa balita doon sa player na number 17, si Aston yata. Pero wala naman tayo narinig na yung nareklamo dun sa mga players, di ba? Kung parang feeling nila na physical sila at sinadyang sinasaktan sila sa court, I'm sure silang unang magre-reklamo. Ma'am, hindi naman siguro magre-reklamo yung mga Thai. Bakit? Alam din naman nila na hindi natin sila maiintindihan. Ano nga nila May interpreter pa, Mamalo. Just, lalo lang hahaba yung discussion. Hindi, di ba? Sawadi ka! Sawadi ka lang. Kung feeling nila Agrabyado. naagabyado sila, magrereklamo sila. Naku, hindi naman yata mamaloy kasi nga, nagre-request pa nga sila ng rematch. Ay, At galing mismo yan sa GMM TV na official Facebook page. Kasi nga pinakita yung slow-mo kay Gerald na parang sinadya niya daw. Pero yung may mga netizen naman nagsasabi, ganun talaga sa basketball. Yes! hindi maiiwasan. Oo. Hindi ibig sabihin sinadya. Hindi lang talaga maiiwasan. Kasi it's a physical sport. At saka iinit ang ulo mo kasi pagod ka. Diba? Alam mo, ito maikwento ko lang, no? Dati talagang, kaya ayoko ng basketball kasi nagkaroon ako ng injury dyan. Ay! Nag-basketball Basketball ka, ma? Hindi, nakipagsapakan ako sa fan. Doon. Doon ako na-injured. Hindi ka lang. Nakaupo ka lang doon. Alam mo yung bubble tot ko, kailan nag-basketball si OG Diaz? Akala ko may dalang pompo. Nakakaloka. Nakaupo. Oy, may rematch pa pala, kaya huwag na natin intrigahin na nagkasakitan at nambalya yung mga Pinoy players natin. Anyway, bigyan na natin ng closure yung labanan na yan. The mere fact na gusto ng rematch, ibig sabihin, naging maganda yung treatment na naramdaman nila dito sa Pinas. Yeah. Diba? Yes. O ito lang, since may closure na yan, ito may closure na rin kasi nag-unfollowan na. Ay! Si Heart Evangelista at si Raymond Gutierrez. Ayun! Hindi na sila close? Nag-unfollowan
eh. Ano pa ibig sabihin yan? I-interpret pa ba natin yan? Ibig sabihin, ayaw na namin makitang isa't isa. Ayaw na kitang makita. Mas maganda yan kaysa magplastikan. So, closure na yan, na end na ng friendship, pansamantala, pero magkakaayos din yan, feeling ko. Ba't kaya ganun pag nag-unfollow ka, ayaw mo na dun sa tao. Ang dami ko na in-unfollow, hindi naman na chismis. Ay, teka lang. Ano ba? Gusto mo ba? Machismis kasi Yeah. yung in-unfollow mo? Yeah, kaya feeling ko parang, hindi pa ako in. Hindi pa nababalita yung in-unfollow. I-announce natin yung mga in-unfollow mo. Oo na. Paano? Oo na. Teka lang. Diba? Speaking of mga unfollow na yan. Oo. Teka muna, nag-comment si Heart sa akin sa isang post kung saan may mga resemblance kami. Just, Ano sabi ni Resemblance kayo? Oo, yes. Oo, ayun nga, ang daming mga natuwang netizen. At kung nag-unfollowhan si Raymond at si Heart, marami naman mga fans ni Heart na nag-follow sa akin dahil natuwa daw sila sa Ang post. tanong, si Heart ba nag-follow sa'yo? Ayan. Yan, paano ko malalaman na nakafollow sa akin? Paano ko malalaman? Akin. Ayan, tignan natin. Ayan. Punta ka kay Heart. Si Heart pina-follow mo, di ba? Puro lalaki. Puro lalaki yung pinapollow Nakapaya sa akin si niya. Heart. Taring video, ma. Follow Pinalo me. kaya ako ni Heart. Hindi ka pinalo. Dapat ikaw ang umpisa. Ay. Ano pangalan mo dyan? Josa? Wala. Baka busy pa si Heart. Ako. Ikaw, sorry. Loy. Ay! Following! Pinapollow ako ni Heart. Nakapalo si Heart sa akin. Hindi na. Paano ba yan follow? O hindi naman, kahit naman understand dito, hindi porket nakapalo ay hindi ibig sabihin hindi na friend. Pero si Mama Maloy, pina-follow siya. Ay, I love you, Heart. Siyempre, panay ang papansin ni Mama Maloy. Uy, grabe siya. Bumili pa siya ng Gamit-gamit ko yung pabango mo. Tatag si Heart. Ay, naku, hintayin mo yung puso. Gamit-gamit ko yung yung bag mo na binili ko doon. Yes. Katulad, ginaya ko yung iyo. Ha? Kasi nakakaloka. Oo. Pinipilit kong gayahin yung mukha mo pero talagang hindi ko kaya. Ang layo eh. Kalahati lang na mukha ko Tingnan yung natin, baka kanya. naman pina-follow ka. Ha? Ayan. Ay, Baka pinalo ako. sandali. Anong oras tayo aalis? Josa. Ayan. Puto Bumbo. Sandali naman, Josa. Tito May OG, word that's pa, ano na oh. privacy na yan, Tito OG. You're attacking the privacy of... Invading. You're attacking my behind. You're invading my privacy. Ang tagal wala na tuloy dating. Yun ang aking Diyos. But anyway, alam mo, ang babaw nun. Para kung hindi mo ako pina-follow pero pina-follow kita, hindi sukatan ng friendship yun. Yes. Ano lang, ang sockmed lang yan. Kasi kung hindi naman uso yan, di ba? Yes. Kung kilala nyo naman na isa't-isa't, hindi naman kayo talaga magkaaway. Di ba? Correct. Kasi may mga artista rin naman na hindi nagpa-follow sa akin, pero pina-follow ko sila. Pero ako care kung hindi nila ako i-follow. Basta importante, pina-follow ko sila. Kasi, chismosa ako. Kailangan ko makita kung ano yung mga pinopost nila. Mga pinopost nila. Ganon. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood pa sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click na yung subscribe button na nandiyan sa baba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. And of course, we'd like to thank Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Mata Ignacia. Yes. Tapat lang po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place. Para po sa inyong mga facial treatments, diba? Sa inyong Envy Ultra Slim, Oh, yan. Envy Endo Laser Lift, diba? Oy, alam mo ba, may na-meet kami kanina sa Robbag ni Ay, oo. Tamerlane. Ang yes. pangalan niya si Luna. Oo. Sabi niya, totoo pala yung sinasabi niya sa Envy, no? Na nagpapayatang kayo. Pupunta na rin ako doon. Yan. So, ayan si Miss Luna. Madam Luna. Oh. Thank you so much, ha? Diba? At syempre pa, naku, sana naman pero maganda naman ang ngipin ni Miss Luna. Oo. Kaya, hindi niya na kailangan magpunta po sa Gorgeous Night Entertainment. Yes. Siguro maintenance, pwede. Pero yung RM ni Bimbi, si Jack Salvador, pupunta kay Doc JC Solis. Ayan, Oo. naku, ang Diba? dami nang gustong pumunta na dyan dahil nga sa bunny tip na Yeah. Siyempre, ang PAC, Ayan.
Ideal B, Vision. Ideal Vision. Thank you so Yeah. much. At syempre pa, nasa likod ni Johnson, tingnan mo maigi ang Ultra Mega. Ayan, of course, yung mga murang bilihin, dyan yung po matatagpuan, hindi na kailangan mag-promo sila everyday, mga 66, 77, 88, 99, 10, 10. Hindi na kasi everyday Yes. may promo sila at may mga freebies din sila na nakakaloka. Kaya i-google nyo na kung alin sa 41 branches ang pinakamalapit sa inyong tahanan para Yes. makapamili mo kayo, ha? At syempre, Maring Rose Santos ng White House Cares. Yung mga NCLEX passers. Yes! Diyan Na gusto mag-work sa New York. Correct. Wala ka ibang dapat gawin kundi i-email lamang yan, Yes! Yan ang email address ni Maring Rose para kayo ay makausap niya. Yeah! At na mabigyan kayo ng chance na payamanin. Wow! Dahil ang totoo, puro mga Pilipino ang kanyang priority. Yes! Na mabigyan ng trabaho dyan sa New York. Yan. Yung mga nasa New York na gusto pong magtrabaho dyan sa White House Cares, mag-apply na kayo. Yung mga nasa ibang states naman sa Amerika, naku, pwede rin po kayong maglipat dyan sa New York, di ba? Correct. Sa White House Oo, Cares. Oo, diba? At syempre pa, si Noel Alonso, yung Yes! driver natin. Dinabash tayo ng isang friend. Bakit? Oo, sabi niya parang nag-drive naman daw sa atin, di man lang daw natin mabate. Pasensya na. Nakalimutan. Ay. Pero alam ni Noel kung gano'n namin siya kamahal. Yeah. Yung isa pa nga nag-drive sa atin dyan, di ba? Si Erwin Bora. Yes! Pinabati rin natin. Thank so you po. much. Ayan, Thank you ha. po, Noel, Kuya Erwin. Ako si Miss Pin Antonio, ano din yan, hairstylist of the stars. Yes. Ang dami natin mga local na artista dito na nung nandito pa siya sa Pilipinas, siya ang gumagawa, di ba? Kaya naman ngayon na nandyan na siya sa Amerika, ay patuloy ang kanyang pagpapaganda ng mga hair ng ating mga kababayan, Yes. pati ng mga ibang lahi din, di ba? At syempre pa, si Archie Alimanya, ang aking subject naman sa OGBS Inspires. Yes. Sari-sari mga komento na babasa natin, pero panoorin nyo na ng buo at mag-comment din kayo. Ang OGBS Inspires ay nasa TV5 na rin po, ha? Yes. Tuwing Sunday, 3:15 p.m. Okay? At syempre pa, Diyos na po ko. Yes, after niyo po manood nito, punta po kayo sa aking YouTube channel dahil meron po akong bagong upload. And ang dami pong natutuwa sa hair ko. Syempre, dyan lamang po yun sa Head Head Rivera Rivera Salon. Salon. Yes. Salamat! Ayan, sa sobrang tuwan-tuwa nga ni Puto Bumbong sa buhok niya, talagang Ayun. sinabunutan si Kaya, Diyosa, tapos Wow! Nangyari na ba yun? Mayroon na ba? hindi, ay ganun na. Ganun na. Ayun. Hindi naman ginano. Ayun. Ikaw Ang tagal nang naman. hinihintay ni Diyosa yun eh. Uy! Ha? Ano ba? Ikaw naman, Tami. Yes po mga ka-update at mga Alaska babies ko po dyan. Tamerlane mo lang po sa lahat ng social media accounts ko po sa Instagram, sa Facebook at sa TikTok. At yes po sa mga TikTok live, mga bisita po namin dyan. Maraming salamat po sa mga gifts po ninyo sa amin ni Mami Sol at ni Brenna. Ayan, buhay na naman po ang vlog ni Mami Sol. Yes. Panoorin niyo po ang Mami Sol. Okay. Yes. At syempre si Erin Diaz at si Mira TV. Ayan. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod. Papa ko si Noji Diaz na laging nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising. Ay! May mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Alam mo yung mata ni Diyosa parang hindi na tama yung hinahanap. Ano? Parang himlayan. Bakit? Hindi, dahil kanina may shoot po ako, sabi yung mascara ko siguro kumayat na. Ayan, alam mo, At nakatulog ako sa paghihintay dahil sa isa. Ay! Wow! Diba? Ha? Ang tagal lang pinaghintay. Naka-corporate galing sa meeting. Tapos siya yung maganda pagdating. Siyempre nakatulog ako sa paghihintay. Diba? Ikaw yung nakamagpahinga, pero ako yung maganda. Oo. Kasi nakaganon ako kanina natutulog dito. Ayun, nakaubog talaga. Hindi ko mantik ako mamalong.
siya. Tatlong kamay. 6 na taon ba naman sinusundot niya? Diyos ko, hindi pa ba yan luluwa?